Noong 2019, may isang lalaking nagngangalang Ramon na bagong lipat sa isang maliit na baryo sa probinsya. Tahimik ang lugar, may mga puno ng mangga, lumang simbahan, at isang malaking lumang mansyon sa dulo ng kalsada. Matagal nang walang nakatira roon. Sabi ng mga matatanda sa baryo, dating pag-aari iyon ng isang mayamang pamilya noong dekada 70. Pero isang gabi, may nangyaring trahedya sa loob ng bahay. Pagkatapos noon, iniwan na ito at hindi na binalikan. Hindi naniniwala si Ramon sa mga multo. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi, napadaan siya sa harap ng mansyon. Napansin niyang bukas ang ilaw sa ikalawang palapag. Nagtaka siya. Akala ko ba walang nakatira dito? Bulong niya sa sarili. Lumapit siya sa gate na kalaw-angin. Bahagya itong nakabukas kaya pumasok siya sa bakuran. Tahimik ang paligid, walang aso, walang tao, tanging hangin lang na dumadaan sa mga tuyong dahon. Pagpasok niya sa loob ng mansyon, naamoy niya ang lumang kahoy at alikabok. Habang naglalakad siya sa sala, bigla niyang narinig ang tunog ng piano mula sa itaas. Mahina, mabagal, parang may tumutugtog. Kinabahan si Ramon pero umakyat pa rin siya sa hagdan. Habang papalapit siya sa kwarto kung saan nanggagaling ang tunog, biglang tumigil ang piano. Tahimik, pagbukas niya ng pinto, wala siyang nakita. Pero sa gitna ng kwarto, may lumang piano na bahagyang gumagalaw ang mga key. Parang may kakapindot lang. Biglang lumamig ang hangin. Sa likod niya, may narinig siyang mahina na boses. Bakit ka pumasok dito? Dahan-dahan siyang lumingon. May nakatayong babaeng nakaputi sa dulo ng hallway. Mahaba ang buhok at mapatla ang mukha. Hindi gumagalaw. Tinitigan lang siya. Hindi makapagsalita si Ramon. Pakiramdam niya naninigas ang katawan niya sa takot. Pagkurap niya ng mata, nawala ang babae. Biglang bumagsak ang pinto ng kwarto. Bang! Tumakbo si Ramon pababa ng hagdan at palabas ng mansyon. Kinabukasan, kinuwento niya sa mga matatanda sa baryo ang nangyari. Tahimik silang lahat. Pagkatapos ay sinabi ng isang matanda, "Matagal na naming naririnig ang piano sa mansyon na iyon. Ang anak ng dating may-ari ay pianist. Namamatay siya sa loob ng bahay na iyon noong isang gabi ng bagyo." Simula noon, hindi na muling lumapit si Ramon sa lumang mansyon. Pero hanggang ngayon, tuwing gabi ng alas 12, may mga taong nakakarinig pa rin ng mahina at malungkot na tugtog ng piano mula sa loob ng abandonadong bahay. At minsan, may nakikitang babaeng nakaputi sa bintana ng ikalawang palapag. Pagkatapos marinig ni Ramon ang kwento ng matanda, lalo siyang kinilabutan. Tahimik ang buong baryo habang nagsasalita ang matanda. Dahan-dahan siyang uminom ng kape bago nagpatuloy. Ang babaeng nakikita sa mansyon, sabi niya, siya ang anak ng dating may-ari ng bahay. Ang pangalan niya ay Elena Villarreal. Noong dekada 70, kilala si Elena sa buong lugar bilang isang magaling na pianist. Araw-araw siyang tumutugtog ng piano sa malaking kwarto sa ikalawang palapag ng mansyon. Sabi ng mga tao, kapag tumutugtog siya, maririnig ang musika hanggang sa kalsada. Pero may isang lihim si Elena. Hindi siya pinapayagan ng kanyang ama na umalis ng mansyon o makipagkita sa ibang tao. Gusto ng ama niya na manatili lang siya sa bahay at maging perpektong anak. Isang gabi ng malakas na bagyo, may narinig ang mga tao sa baryo. Mahinang tugtog ng piano, paulit-ulit, malungkot. Kinabukasan, nalaman ng mga tao ang balita. Natagpuan si Elena sa loob ng music room. Patay, nakatayo pa rin ang piano sa harap niya. Mula noon, walang nang-ahas na tumira sa mansyon. Pero may mga nagsasabi na tuwing alas 12 ng gabi, may maririnig pa ring tumutugtog ng piano sa ikalawang palapag. At kung minsan, may nakikita silang babaeng nakaputi sa bintana. Mahaba ang buhok, mapatla ang mukha, nakatingin sa labas ng mansyon. Parang may hinihintay. At ang sabi ng mga matatanda sa baryo, hindi raw siya nananakot. Gusto lang daw ni Elena na may makarinig ulit sa kanyang huling tugtog.